Magandang umaga po sa inyong lahat. Amazing workers talaga, no? Alam niyo po ba, natutuwa ako sa mga kapatid natin na talagang gumagawa ng effort at binibigay talaga nila yung kalakasan nila para makapagsilbi sa Panginoon. Kaya pwede po ba palakpakan natin yung mga workers natin na talagang kahanga-hanga. Umulan, bumagyo, nagkaroon man ng pandemic, talagang naririyan sila. I praise God talaga. Muli, maraming salamat ulit sa inyong lahat at higit sa ating mahal na Panginoon at ating pastor. Ilang araw na lang po ay Pasko na naman. Masaya po ba kayo na Pasko na naman? Parang hindi halata na masaya kayo, no? Ilang araw ay magpapalit na naman ng numero. Ang 2023 ay magiging 2024. Ikaw ba, kapatid? Sa pagpapalit ng taon, meron ka bang gustong iwanan? Or meron ka bang gustong baguhin? Dahil araw ng Pasko, madami na naman ang tatanggap ng regalo, bonus, 13-month pay. Magtatanong lang po sana ako, no? Sino po ang nais makatanggap ng pamasko mula sa ating Panginoong Jesus? Konti, ano? Ang konti. Parang ang konti. Uulitin ko po ang tanong. Sino po ang nais makatanggap ng pamasko sa ating mahal na Panginoon? Ayun, dumami. Ito po pangalawang tanong. Sino po ang nais magbigay o magbahagi ng pagpapala ngayong Pasko? Parehas na talagang buhay na buhay, no? Praise God. Alam niyo po ba na kung kabilang ka sa anak ng Diyos o ikaw ay anak ng Diyos, lalo na kung ikaw ay naglilingkod para sa ating mahal na Panginoon, sigurado at garantisado na meron kang matatanggap. Hindi ka pababayaan ng ating Panginoon dahil tapat siya sa kanyang salita. Lalo na po sa mga nagsisilbi sa kanya. Sabi nga po, if you take care of the kingdom of God, the King Himself will take care of you. But He is not just a ordinary king. Hindi lang po siya ordinaryong hari. Siya po yung hari ng mga hari. Panginoon ng mga Panginoon. Kaya po kapag tayo ay nagsilbi sa Kanya at gumawa po tayo ng mabuti sa ating kapwa para sa ating Panginoon, sigurado po talagang pagpapalain tayo ng ating Panginoon. Ang tanong nga po, sino nga ba ang ating Panginoong Diyos? Siya lang po ang Diyos na may gawa ng langit at lupa. Siya ang Diyos na kayang magpagaling ng may mga sakit. Siya din ang Diyos na kayang bumuhay ng patay. Siya din ang Diyos na kayang pagpalain ka at bayaran lahat ng pagkakautang mo. Siya din ang Diyos na kayang ayusin ang buhay mo. Siya din ang Diyos na kayang ayusin ang relasyon sa pamilya mo, sa asawa mo, at sa anak mo. Dahil siya lang po ang Diyos na nagmamahal sa atin. Siya ang Diyos ng kaayusan. Kaya umasa ka na ang Panginoon laging nasa tabi natin. 8 araw na lang po ay Pasko na. Ilang araw na nga lang po ba? December 17 ngayon, no? December 17 po ba? Okay. So, 8 araw na lang po ay Pasko na. Panigurado na abala na naman ng lahat sa paghahanda ng regalo. Pag-iisip ng maibibigay natin sa ating kapwa, sa ating pamilya, upang sila ay maging masaya. Abalang-abala po tayo kung paano tayo abalang-abala tayo sa paghanap ng regalo at para maisip natin kung paano tayo makakatipid siguro sa dami ng ating babahagian. At alam niyo po ba, naranasan niyo na ba na dahil sa pag-iisip niyo kung anong mabibigay natin sa ating mahal sa buhay, ay nai-stress po tayo. Nai-stress po tayo sa pag-iisip kung paano natin sila mapapasaya. Ang tanong nga po yan nga bang diwa ng Pasko? Alam niyo po ba na higit sa regalong pinansyal at material, ay meron tayong pwedeng ibigay at ibahagi sa lahat. Ibahagi sa ating kapwa. Alam niyo po ba kung alin po ito?
Ito ang pag-ibig at pagbibigay ng kapatawaran sa ating kapwa. Hindi po siya magastos, ano? Pero alam niyo po ba, ang forgiveness o kapatawaran ay napakasensitibong topic bukod sa tithes and offering. Dahil madami sa atin, kahit na mga pastor nga, hindi naman po lahat, kahit na mga pastor, ay nag-i-struggle pagdating sa forgiveness. Tama po ba? Wala nang sasagot, sa atin na lamang po yun. Pero ito ang regalo na hindi magastos, hindi masakit sa bulsa, at anytime ay pwede nating ibigay sa ating kapwa. Pero wag nating kalimutan na ang pagbibigay ay dapat tabukal sa ating puso. May kasabihan nga tayo na you can forgive without loving, but you cannot love without forgiveness. Nakukuha niyo po ba yun? Alam niyo po ba, pwede tayong magbigay ng kapatawaran eh. Pwede lang natin sabihin sa ating kapwa na pinatawad na kita. Ang kasunod po nun, pero bahala ka na sa buhay mo. Pinatawad na kita, pero ayaw ko na makita yung pagmumukha mo. Ayaw ko na masalubong ka. Ayaw ko nang mapag-usapan kita. Mapag-usapan ka, pinatawad na kita, pero hanggang doon na lang. Yun naman po sinasabi na, but you cannot love without forgiveness. Sa totoo lang po, kapag ikaw ay nagmahal, kung ikaw ay nagmahal at nagmahal na, kaya mo nang ibigay ang kapatawaran. Ganon din po sa kasabihang, you can give without loving. Pwede ka magbigay ng walang pagmamahal, but you cannot love without giving. Alam niyo po ba, naniniwala po ba kayo na kapag ikaw ay nagmahal, mag-iisip at gagawa ka ng paraan upang mapasaya mo ang mga tao sa paligid mo? Kapag ikaw ay nagmahal, gagawa ka ng paraan para mapaligaya sila. Kaya nga po sabi sa John 3:16, for God so loved the world, that He gave His one and only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Because of God's great love for us, He sent and gave His only Son para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Even though we were His enemies, kahit po tayo yung naging kalaban niya, tayo po ay nagpapako sa Kanya sa krus, nagpahirap, umalipusta at pumatay sa Kanya, kahit po hindi tayo godly, kahit hindi po natin siya sinusunod, God still love and care for us. Remember that God's love for us is unconditional, and God expects us to share His unconditional love and forgiveness sa ating mga kaaway. Ina-expect ng Panginoon na kaya din natin magbigay ng pagmamahal at kapatawaran sa ating mga kaaway. Sa mga tao na nakagalit natin, sa mga tao na nagtaksil sa atin, sa mga tao na nanakit sa atin, sa mga tao na nang-iwan sa atin at nagpabaya sa atin. Alam niyo po ba na ang pagpapatawad ay maraming benefits? Alam niyo po ba na ang pagpapatawad, inuulit ko, ang pagpapatawad ay maraming benefits. Unang-una na alam ko, pag ikaw ay nagpatawad, gagaan ang pakiramdam mo. Tama po ba? Gagaan ang pakiramdam mo. Mawawala ang paninikip ng dibdib mo. Imagine mo tuwing makikita mo ang tao na to, at makakasalubong mo kung hindi mo siya pinatatawad at hindi mo siya pinatawad. Hawa ka sa dibdib mo, nagsisikip ang dibdib ko kasi ito na naman tong tao na to eh. Ito na naman siya. So, yan po yung mga benefits. Isa pa, pag nagpatawad ka, bababa ang blood pressure mo. Tama po ba? Bababa ang blood pressure mo. Ang kagandahan pa nito, makakatipid ka sa gamot sa maintenance. Tama po ba? Kung dati uminom ka ng 500 mg na gamot, baka mag-50 na lang o baka mawala na. Tama po ba? Sumunod, magiging malinaw ang pag-iisip mo at magiging mahinahon ka. Alam niyo po ba na kahit na maitim ang kulay ng balat mo, hello ah, kahit na maitim ang kulay ng balat mo, kapag ikaw ay nagpatawad,
magiging maaliwalas at mapusyaw ang mukha mo. Nakuha niyo po ba? Kapag wala kang dinadalang sama ng loob, makikita mo ang mukha ng katabi mo, kasama mo. Mapusyaw ang mukha niya, maaliwalas kahit nasabi mong maitim ang balat niya. Kaya, subukan yung tignan nyo ang inyong katabi kung ito ba ay madilim. At kapag ito ay madilim, sigurado na meron siyang dalang sama ng loob. Dahil Pasko at mahaba na naman ang bakasyon, ay madami na naman ang nakakaisip ng bakasyon. Umalis, umiwas, at magtago. Tama po ba? Dahil magpapasko na naman, marami na naman ang magtatago. Siguro, magtago tayo sa lugar na kung saan mas malamig ang panahon para maramdaman natin ang klima ng Pasko. Umiwas tayo. Dahil siguro traffic sa Metro Manila. Pero wag po natin gagawin na iwasan ang mga tao na mamamasko sa atin, lalo na po yung ating mga inaanak. Kasi po may mga pagkakataon na umaga pa lang kumakatok na yung mga bata. Ninong, Ninang, pagod na nakakatok ang bata, nagbiling ka sa katulong mo, pag may naganap sa akin na mamamasko kahit inaanak ko, sabihin mo wala ako, nagbakasyon ako. Kaya naman po, nakita mo na sa bintana dahil nagtatago ka sa likuran ng kortina. Naku, ito yung inaanak ko. Dahil siguro matagal nang kumakatok ang anak mo at namamasko, walang lumalabas, aalis na lang yung mga inaanak mo. Pero mga kapatid, kung wala kang may bibigay na material o financial sa mga mahal natin sa buhay na lumalapit sa atin, lalo na ngayong Kapaskuhan, pwede naman po siguro na pagmamahal na lang ibigay natin at salita ng Panginoon. Tama po ba? Hindi yan magastos. Uhugutin mo lamang yan sa puso mo. At alam niyo po ba, yung puso natin nag-uumapaw ng pagmamahal kung nakakunik lang ang puso natin sa Panginoon. Amen po ba? At alam niyo po ba, kung tayo ay bibiyahe pagbabakasyon, ay sigurado na experience yun na yung magdadala ng malalaking bag, maleta, na punong-puno ng mga gamit. Na yun pala, hindi pala natin siya kakailanganin sa lugar na pupuntahan natin. Alam niyo po ba yung mga bagahe na bigat tayong dalhin kahit hindi naman dapat. Ramdam natin ang hirap na dinadala natin sa ating mga bagahe na to. Dahil sa bigat ng bagahe na to, hirap tayo lumakad, tumakbo, umakyat, even kumilos magsalita. Imagine mo kung meron kang bitbit na dalang bagahe na sobrang bigat at may makakasulubong kang kapatid mo. At tatanungin niya, "Oh, Brad, kamusta ka na? Medyo hinihingal ka sa bigat ng bagahe mo eh." So, hindi po maganda na meron tayong bigat na dinadala. At alam niyo po ba, dahil sa sobrang bigas siguro na dinadala natin kapag tayo bibiyahe, kung may mga kasama po tayong pamilya, mga anak, minsan pinabibitbit natin yung mga bagahe na to para matulungan tayo. At alam niyo po ba, ibibigay lang po ako maikling halimbawa. Kung meron po tayong bigat na dinadala, bigat ng problema, baka po pwede po na wag na natin ipasa sa kasama natin. Kasi baka dumating ang pagkakataon na tayo ay nakapag-move on na, pero yung mga pinagpasahan na natin ng bagahe. Right. Nakaka-relate po ba kayo? Yung pinagpasahan natin ng bagahe, dala-dala pa rin nila yung bigat. Right. Tama po ba? Hinga po ng malalim, medyo magaspang po yung dadaanan natin, medyo humawa kayo sa inyong upuan. Kaya patawaan ng Panginoon, nakakalungkot lamang po, dahil bakit natin kailangan dalhin yung mga bigat ng bagahe na to na hindi naman natin kailangan? At ipapasa pa natin sa ating kapwa, sa ating mga anak, sa ating mga magulang.
Imagine mo nga, iisipin ko, may pagkakataon talaga na nakapagbubuo na tayo eh. Pero yung pinagpasahan natin ng bigat, dala-dala niya pa rin eh. Di ba? Oh, praise God. Alam niyo po ba, kapag tayo ay hirap na sa ating bagahe, nagiging mabagal ang pagkilos natin sa mga inuutos ng Panginoon sa atin, hindi agad natin ito mapuntahan. Hindi agad tayo makarating sa destinasyon na gusto ng Panginoon sa atin. Kaya, mga kapatid, kung meron tayong mga dalang bagahe, isang tabi muna natin. Pwede po bang yumuko muna tayo sandali bago tayo magtuloy? Nananalangin po tayo. Panginoong makapangyarihan, maraming salamat po sa umagang ito. Dahil alam namin, mahal kong Panginoon, nabubuksan mo ang aming puso at isipan. Tutulungan mo kami, Lord, na matuto at matanggap ang iyong salita. Tutulungan mo kami, mahal kong Panginoon, na bagamat mabigat ang iyong salita na nais iparating sa amin, ay makakaalpas po kami sa mga bagahe na hindi dapat namin dalhin sa aming buhay. Amen. Sa buhay natin bilang Kristiyano, ay may mga bagahe din tayo na dala-dala. Mga bagahe na tunay na nagpapabagal at pumipigil sa atin para hindi tayo makasunod sa ating Panginoon. Mga bagahe na nagpapabigat sa ating paglakad para hindi agad tayo makarating sa tamang destinasyon natin. Ano nga ba ang halimbawa ng mga bagahe na hindi natin kailangan dalhin sa ating buhay? Bitbitin sa ating puso. Sa Ephesians 4:31-32, sabi po rito, get rid of all bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Sa wikang Tagalog po, alisin nyo ang anumang samaan ng loob. Galit, pag-aaway, pambubulyaw, paninira sa kapwa, pati na ang lahat ng uri ng masamang gawain. Napakaliwanag po ng mensahe ng ating Panginoon. Ang ilan sa mga nabanggit ay maaaring matagal na nakatago sa ating mga puso at ating buhay. Ang akala natin ay normal lang ang bigat na dinadala natin. Meron sa atin nakaranas ng panloloko ng inyong minamahal, ng inyong boyfriend, ng inyong girlfriend, panloloko ng inyong asawa. Sinaktan ka, pinaasa ka, nireject ka, ipinahiya ka, pinabayaan at tinabuso ka. Alam niyo po ba na kapag ito ay hindi mo binitawan at hindi mo isinuko sa ating Panginoon at dala-dala mo pa din sa kasulukuyan, sa sandaling maalala mo, mapag-usapan at masagi muli ang mga bagay na ito, ay para itong isang bomba na sasabog. Kaya may mga pagkakataon po na matanong mo lang yung kasama mo, bigla na lang sisigaw. Kasi po meron siyang dala-dalang bigat, meron po siyang galit. Tumawag ka lang sa telepono, makita niya pa lang yung pangalan mo, sasagutin ka na agad ng talagang galit. Kasi nga po, meron silang dala-dalang bigat na hindi nila binibitawan. Kaya hindi na natin kailangan pa magpaalitin sa nakaraan. Kailangan natin itong bitawan at magbigay ng kapatawaran sa ating kapwa at sarili. Sabi rin po sa Galatians 5:1, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm and then do not let yourselves be burdened again by yoke of slavery. Sa wikang Tagalog, pinalaya na tayo ni Kristo sa ilalim ng kautusan. Kaya manindigan kayo sa pananampalataya at huwag na magpaalipin muli. Ang tanong, mga kapatid, madali nga bang magpatawad? Nulit ko ang tanong. Okay. Hindi raw madali magpatawad. Ang totoo po mahirap at napakahirap. Tama po ba? Huwag na po tayo maging plastic. Diba? Hindi po madali magpatawad. Napakahirap. Mahirap kung wala sa puso mo ang Panginoon. Ay, tama po ba? Mahirap kapag wala sa puso mo ang Panginoon. Sabi nga po
Do not expect healing, deliverance, and victory if Jesus is not with you. Tama po ba? Kaya we need to invite Jesus para sa buhay natin, sa puso natin. Tandaan niyo po, siya ang kalakasan ng mahihina. Siya ang pag-asa ng walang pag-asa. Inuulit ko po Siya ang kalakasan ng mahihina at siya ang pag-asa ng walang pag-asa. Kaya mga kapatid, huwag ka na mag-focus sa nakaraan. Hindi mo na mababago ang nakaraan, pero mababago mo ang hinaharap. Tama po ba? Meron po akong ibabahaging maikling kwento. Meron po akong isang tauhan na nag-apply sa aking kumpanya. Isa po siyang babae, Binasa ko po yung resume niya habang kinakausap ko siya. Nagulat po ako kasi yung pagiging babae niya matigas. Sabi ko, tinanong ko sa kanya, babae ka ba o tomboy ka? Ngumiti lang po siya. Pero nabasa ko pa sa bandang baba, nakita ko meron siyang 3 anak. Sabi, sa loob-loob ko, kung tomboy ito, paano nagkaroon ng 3 anak? Opo, ito po yun. Sabi niya, ikwento mo nga sa akin yung buhay mo. Sabi ko gano'n. Sabi niya, sir, kasi ganito nangyari. Pero nararamdaman ko talagang iba yung niya Sir, ganito po yung nangyari. Tomboy po talaga ako Kaya lang po, minsan, nagkaroon ng inuman yung mga kaibigan at kakilala. Nalasing po ako. Nilasing po nila ako. At paggising ko na lang po, may katabi na akong lalaki at pinagsamantalahan po ako. Nagbunga po yung ginawa sa kanya. Nagkaroon po, nabuntis po siya at nagkaroon ng anak. So sa galit niya po, nag-isip siya ng masama sa lalaki na to. Gusto niya pong gumante. Kung ano yung naiisip niya, gusto niya sigurong patayin dahil hindi niya expect, feeling niya kasi lalaki siya pero bakit may gumanito sa kanya. So nag-isip siya talaga na gumante. Nagplano siya talaga, nagagante ko, hindi ko hayaan na mangyari to. Nagawin mo sa akin to. So, lumipas na naman po ang panahon pagkatapos niya manganak. Dahil sa pag-iisip niya po at pagpaplano na gagante ko, nagkaroon na naman po ng inuman. Nagkaroon na naman po ng inuman. At nangyari na naman po, ito po totoo talaga, nalasing na naman po siya. Nalasing na naman po at nagising na naman siya, katabi niya na naman yung lalaki na yun. Nagbunga na naman po yung ginawa sa kanya. O sabi ko, paano nangyari yung pangatlo? Sabi niya, sir, nagkakamot siya. Kasi minahal ko na siya, saka pinatawad ko na siya Ganun lang kasimple. Ang pagbibigay ng kapatawaran kapag galing sa puso mo. Tama po ba? Gusto ko lang po kayo mag-sing. Nung nakarang tumayo po ako dito, may ibinahagi po akong kwento sa inyo. Ito po yung kwento tungkol sa isang lalaki nga, nakakilala namin at kaibigan namin na may pinagdadaanan, may dinadala, at hindi niya binibitawan. Kaya nagkaroon po ng maliit na salo-salo at meeting para sa mga negosyante. Ito nga sabi ko, pag nasagi mo yung nakaraan mo, paaring sumabog ka. Hanggang hindi mo binibitawan to para itong isang bomba na kapag napag-usapan, magagalit ka bigla. So, anong nangyari po dyan, sa mga usapan na ginawa namin during that meeting, nasabi po siguro namin yung mga bagay na talagang dala-dala niya. Kaysa ako lalo siyang magalit, isa-isa po kami nagpaalam. Ako po yung unang umalis at nagpaalam sa kanila. Dahil hindi ko nais na makipagtalo o anumang diskusyon. So nagpaalam po ako sa lahat. At ito pong lalaki na ito po yung lalaki na talagang makikita mo yung laki ng katawan niya. Saka po sabi nga nila, at sabi rin niya, wala siyang ginawa kundi mag-firing, mag-target shooting. Talagang sanay po siya sa baril, Noong nagpaalam po ako, siguro 5 to 6 meters, palabas ako ng restaurant. Siguro nagbastusan siya sa akin, ayaw niya kaming pakawalan dahil gusto niyang tapusin siguro yung kapag-usapan namin.
bigla niya pong hinugot yung kanyang baril. Binaril niya po ako. Paghugot niya po ng kanyang baril na 45, bago niya maitutok sa akin, biglang pumutok at dumaan lang po sa gilid ng balikat ko. Ganun po ang nangyari sa akin. Hindi po nangangahulugan na taga Cavite ko at may agimat ako or may anting-anting ako. Hindi po, huwag niyong isipin yon. Hindi po ako naniniwala sa anting-anting or agimat dahil wala naman po akong hawak niyan. Pero naniniwala ako na meron akong Diyos na buhay na mag-iingat sa akin. Kaya po ako nakakatayo sa inyong harapan ngayon dahil pinatunayan ng Panginoon, manampalataya ka lang sa akin, hindi kita pababayaan. Alam niyo po ba, mga kapatid, kung ikaw ay pagod na dahil sa sama ng loob, kabiguan, kalungkutan at alalahanin at kasalanan, bitawan mo na ito. Bitawan mo na ito, walang may dudulot na maganda. So itong tao na po ito, itong tao na gumawa sa akin ng hindi mabuti, nakulong po siya. Ako to rin tawag ko pa nga kay Pastor Boji ito, nakulong po siya. At nakapagpiyansa po siya. At habang nililitis po ang kaso na ito, nabalitaan ko na yung pamilya niya talagang naghihirap sa buhay, yung mga anak niya medyo napabayaan na. Kasi sobrang stress talaga sa buhay niya na meron siyang kasong hinaharap at alam niya sa bandang huli, maaari siyang makulong. Pero nung nalaman ko sa mga sabi-sabi na talagang nahihirapan siya sa buhay, talagang bumagsak ang pamilya niya, alam niyo po ba mga kapatid, nanalangin ako sa ating Panginoon, lumapit ako sa Kanya. Nanalangin ako sa Kanya at naramdaman ko ngayon yung pag-ibig sa Kanya. Gumawa ako ng paraan para gumamit ng isang tao para papuntahin siya at ang kanyang pamilya. So nakita po kami sa isang restaurant muli. At akala ko, baka may baril na naman. Nakita po kami sa isang restaurant. Andun po yung kanyang asawa, yung mga anak niya na ang liliit, ano? Alam niyo po bang ginawa ko? Niyakap ko sila. Lahat sila niyakap ko. Umiiyak po sila. At ang sabi nila sa akin, maraming salamat na pinatawad mo ang asawa ko, pinatawad mo ko. Sabi niya, gumaang ang pakiramdam namin, sabi niya. Nawala yung problema namin, parang kaming nanalo sa loto, sabi niya gano'n. Sabi ng pamilya niya, pero alam niyo, sabi ko sa sarili ko, mas lalo akong naging masaya. Kasi nawala yung bigat-bigat na dinadala ko. Kaya pala nating magpatawad. Kaya nating magpatawad. At the moment na nagpatawad ka, gagaan ang pakiramdam mo. Sabi nga po sa Matthew 11:28-30, sa mga pagod na, come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Sa wikang Tagalog, lumapit kayong lahat na nahihirapan. Kung sino man ang nahihirapan sa inyo, iniimbitahan kayo ng Panginoon na lumapit. At nabibigatan sa inyong pasanin. At bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Huminga kayo ng malalim. Kapahingahan. Napakasarap ilabas yung bigat sa paghinga. Sundin ninyo ang utos ko at matuto kayo sa akin dahil mabait ako at mababang loob. Makakapagpahinga kayo dahil madaling sundin ang aking mga utos at magaang ang aking pinagagawa. Sabi din po sa Psalms 55 verse 22, give your burdens to the Lord and He will take care of you. He will not allow the godly to sleep and fall. Sa wikang Tagalog muli, ibigay mo sa Panginoon ang inyong mga alalahanin at aalagaan ka niya. Hindi niya pababayaan ang matuwid magpakailanman. Alam niyo po ba sa ating paglalakbay bilang Kristiyano, marami tayong makikita sa daan. Nakukuha ng ating atensyon. Meron maganda, pangit, mabuti at masama, maliit at malaki. At alam niyo po ba na meron tayong kalayaan na pumili ng ating dadalhin? Pansinin niyo po ang kwento ng mga Israelita nung sila po ay naglakbay papunta sa lupang pinangako.
Umabot po sila ng 40 taon bago sila nakarating sa lupang pinangako. Nasabi po sa Bible at even mga scholar, from Egypt to the boundary, it will take only 11 days. At kung papasok ka sa lupang pinangako, siguro matagal na ang 40 days kung magtutuloy-tuloy lamang sila. Bakit inabot po ng 40 years na paglalakbay ng mga Israelita? Dahil po sa mga bagay na dala-dala nila. Mga bagay ng kasalanan, pagrereklamo, kawalan ng tiwala, kawalan ng pag-asa, at higit sa lahat, katigasan ng ulo. Right daw, sabi ni kapatid. Alam niyo po ba na paikot-ikot sila sa kawalan dahil hindi sila sumusunod sa ipinag-uutos ng ating Panginoon. Sa halip nga po na mag-move forward, ay paikot-ikot lang sila sa kanilang mga ginagawang mali sa kanilang buhay. Paikot-ikot at pabalik-balik sila sa kanilang mga kasalanan, sa mga maling ginagawa nila sa kanilang sarili at sa kanilang kapwa. Sabi nga ni Lord, uli, move forward at hindi move around. Huwag ka na magpabalik-balik pa sa dati mong nakagawian na kasalanan. Kailangan natin bitawan ang mga bagay na wala namang may bibigay na mabuti sa atin. Kaya mga kapatid, kung ikaw ay bigat na sa iyong sitwasyon, umasa ka na, nakikita ka na at narinig tayo ng Panginoon Tandaan niyo po, Jesus our Lord came for the broken, He came for the sick, and He came to save us, and He came to help us. Ang pagbibigay ng kapatawaran, tandaan niyo po, ang pagbibigay ng kapatawaran ay hindi nangangahulugan na tama sila at mali ka. Inuulit ko ang pagbibigay ng kapatawaran sa ating kapwa ay hindi nangangahulugan na tama sila at ikaw ang mali. Nais mo magpatawad kasi gusto mong lumaya. Right. Nais mo lumaya kasi ayaw mo makulong ang iyong buhay sa galit, kalungkutan, at kapighatian. Ito po, unforgiveness will surely steal your joy. Nanakawin niya ang kaligayahan na nilalaan sa iyo ng ating Panginoon. Nanakawin niya rin ang oportunidad na maranasan natin ang pagmamahal ng Panginoon. Mga kapatid kay Kristo, nating Panginoon. Kung isa ka sa matagal na may dinadalang bagay sa iyong buhay, bagahe ng galit, bagahe ng sama ng loob, bagahe ng inggit, bagahe ng pride, bagahe ng pagiging makasarili, bagahe ng pagdududa, at bagahe ng kasalanan, kinakausap at tinatawag ka na ni Jesus ngayon. Bitawan at isuko mo na ang bigat na dinadala mo sa iyong buhay. Palayain mo na ang iyong sarili sa mga bagay-bagay na nagdudulot sa iyo ng sama ng loob at galit. Panahon na para maranasan mo ang kapayapaan na ibinibigay ng ating Panginoon. Ngayon na ang oras para magpatawad at magbigay ng kapayapaan sa iyong kapwa at sa iyong sarili. May kasabihan nga po ulit tayo na a small drop of kindness and forgiveness could make a difference in a person's life. Muli, pinagpalang araw at maligayang Pasko po sa inyong lahat.